Sa bawat tahanan, dapat naroroon ang respeto, pagmamahalan at pagkakapantay-pantay. Ngunit para sa ilan, ang bahay na inaasahang maging kanlungan ay nagiging lugar ng takot at pang-aabuso. Sa barangay na ito, tulad ng maraming bahagi ng Pilipinas, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa Philippine National Police, 18,945 kaso ng karahasan laban sa kababaihan ang naitala noong 2022. Ngunit ayon sa Philippine Commission on Women, isa lamang sa 3 kababaihan ang nagre-report ng kanilang karanasan. Ano ang nagpipigil sa mga biktima? Paano masusugpo ang mga karahasang ito? Sa likod ng mga numerong ito, marami pa rin kwento ng pang-aabuso ang nananatiling tahimik, hindi naririnig, hindi na isasalaysay, at higit sa lahat, hindi na ibibigay ang katarungan. Ang Bausi Law ito ay Republic Act 9262. So, ibinabayan dito sa barangay kasi nga Bausi means Violence Against Women and Children Protection. Ito, pinangangalagaan nito usually mga kababaihan. Basta, like example sa mag-asawa, pag yung babae nakakaranas ng pag-abuse sa kanyang asawa, so pwedeng lumapit dito, pwede namin siyang tulungan. Kung siya ay pwede siyang magsampa ng kaso na physical abuse. Meron naman minsan, hindi lang physical abuse, emotional abuse ang nangyayari. Yung pag pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita, pwede na rin kasuhan ngayon yung lalaki. Diba, once na nagreklamo yung babae at may ebidensya siya, nagpapatunay na talagang naandun yung psychological abuse kasi hindi rin naman maganda yung pagsasalita ka ng hindi maganda, lalo na partner mo. Ganun din, pwede rin ito sa economic abuse na tinatawag. Kasi sa economic abuse, yung mga tatay ng bata na hindi nagsusustento. Diba? Kahit kayo hindi kayo kasal, once na magkarelasyon kayo, yun. Meron din ditong napunta, Bausi, na hindi naman mag-asawa lang, kundi talagang magka-live-in, basta may relasyon. At sa Bausi, pag talagang nasasaktan na yung babae, or hindi niya nakaya yung ginagawa, binibigyan namin ng tinatawag na BPO. Ito yung Barangay Protection Order, kung saan pinapapipirmahan namin doon sa preparator para hindi na siya makalapit. Ito yung 15 days na may effective. Once na lumapit siya at nagreklamo yung victim na siya ay nilapitan uli, nakaranas uli, automatic pwede na siyang maikulong at masampahan ng kaso. Kamusta lang po kayo ngayon? Ano po yung, kamusta lang po yung kalagayan niyo po ngayon? Kamusta lang? Okay naman. Aware po ba kayo sa Bausi po na batas na pinapatupad ng barangay? Aware naman. Bilang biktima po ng karahasan, pang-aabuso, ilang beses niyo na pong naranasan or naranasan na... Nahiyak ako. Ay, sorry. Kumuha ko noon. Sorry ate. Kumuha ko ng bimpo. Sorry. Nahiyak ako. Sorry po. Sensya na po kayo. Sige, patay ka na. Diretso mo music mo. Bilang biktima po ng karahasan o pang-aabuso na sa living partner, sa asawa, ilang beses niyo na pong naranasan na mangyari po yung ganong point? Madaming beses na. Simula na magsama kami. Isa pa lang yung anak namin. Ganun na yung ginagawa sa akin. Ilang years na po nasasama ngayon? 14 years. Ilang years ate? 14 years po. 14 years. So, paulit-ulit, ganun. Pero yun yung mas malala, yung last na, yun nga, kung ano na lang yung yung ibato niya sa akin. Kaya,
Lansya na ba ito? Yung hanggang sa nauwi na ospital na ako, halos patayin niya na ako. Yun yung pinakang malala. Noong unang taon pong sa amin yung ate, medyo ano na talaga yan. Okay pa nung una. Simula nung, yun nga, nang babae siya. Siguro 5 months pa lang yung tiyan ko. Doon sa panganay ko. Yun, doon na nag-start. Una, sampal lang. Okay, tinatanggap ko yun. Tapos yun, ay hindi na din siya tumigil sa pambababae niya, kaya paulit-ulit yung nangyayari sa akin. Gusto ko bang iwan? Wala, mahina. Marupok ako eh. Konting sorry nga. Okay na agad ako. Yan. Hanggang sa yun, hanggang sa naging 4 yung anak ko. Yun yung pinakang hindi pa rin siya tumigil eh. Hanggang sa naagasat na wala na yung pang-4 kong anak. Dahil sa stress, depressed, lahat na lang ng nasa akin na ata lahat. Hindi ko na kinaya hanggang sa nadamay yung pang-4 ko. Pero nagpatawad pa din ako. Kasi mahal mo eh. Tsaka may mga anak kami. Ang iniisip ko lang naman dito yung mga bata. Hindi ko iniisip yung sarili ko kahit gano'n na yung ginagawa sa akin. Sobra na. Wala, patuloy. Hanggang ngayon, patuloy pa rin. Kahit nung yung huli niyo pong dito, yung parang... Oo, yung huling-huling pananakit niya sa akin. Nasabi ko, ayoko na. Na tama na, tigil na namin yung kasi wala din naman nangyayari pa ulit-ulit akong sinasaktan. Halos patay na ako. Pero sa pagmamakaawa niya tsaka mga bata, ayoko na kasi maranasan ng mga anak ko yung naranas na broken family. Kaya hanggat maaari, kung kaya ko, kaya. Ko. Paano na po kaya yung mga bata? Halimbawa po, nakikita po ng mga bata yung nangyayari po, malalang nangyayari. Ano po yung, siguro po, baka hindi po kayo maka-affect ito sa kanila, sa paglaki po nila? Ganun. Siguro, nakakaano din kasi madalas nakikita nila yung pag-aaway namin, kaya sila magkakapatid nag-aaway-aaway din. Siguro na maraming nagsasabi sa akin na yun nga, iwanan ko na, itigil na kasi nga kesa gawa ng mga bata. Kung nakikita din naman ng mga bata yung nangyayari sa akin, nai-apply niya dun sa kapatid niya, ay parang naisip ko din na ay ganito palang ginagawa ng papa ko, kaya ganito din, parang ganun yung ng mga bata na parang okay lang sa kanilang manakit kasi yun nga, kita niyang buo pa rin kami. Parang okay. Kasi tinatanggap naman ni mama, parang ganun. Pero marami nagsasabi na hindi maganda. Sa loob ng 14 years na pagsasama niyo, may mga times ba na na nakapag-sumbong kayo sa autoridad para humingi ng tulong kasi dumating sa point na malala na para di mo na kaya? Pero pag may time na gano'n yung last kong kung tutusin, may mga blatter na ako kaso hindi ko nga itinutuloy kasi nga naaawa naman ako. Naisip ko kung ano yung magiging lagay niya sa ganun, sa kulungan. Naawa pa rin ako sa kanya. Kahit na maraming kasi kahit pa paano may pinagsamahan man. Kaya hindi ko maituloy-tuloy yung gusto kong ipakulong, gusto kong
Wala, mahina talaga ako. Hindi siya naaawa sa akin, pero ako naaawa ko sa kanya. Pag dumating sa point na kaya ko nang siya, ipakulong, ganun. Bukod po dun sa so ngayon po, magkasama pa rin po ba kayo ngayon sa Oo, magkasama kami. Magkasama kami. Kasama kami. Wala nang kagabi. Yan. Nanakit na naman siya. So paano parang po siya nanakit? Ano pong ginagawa niyo po sa inyo? Kung ano yung mawakan niya, ipupukpok niya sa akin, ganun. Ibabato. Yan. Yung gumagamit po siya ng mga makikita niyo mga bagay na para makapanakit po sa inyo. Kamay niya, mabilis ang kamay niya. Nagaano rin po siya? Parang nananampal ba? Oo, nananampal, nadudutok. Lahat na pananakit, danas ko na sa kanya. Kulang na lang kutsilyo yung itutok niya sa akin eh. Tinitiik niya ako. Ay, ate, nung nakaraang na yung pinakamanalang niya talaga, pang-aabuso niya. To the point na nagkaroon na ng pasagan ng mga gamit dito, tapos rescue na yung barangay. Ay, paano po kayo na-rescue ng barangay ng gabing ganito? Tumawag yung kapatid ko ng barangay. Ay, pulis na pala yung nandun. Police. Tapos dinala ko sa ospital. Dinaretso na ako dun. Tapos yun, na-corner daw nga yung asawa ko dito sa Tapos dinala sa police station dun. Tapos hindi ko na alam kung anong, hindi ko naman pinagpatuloy yung yung kaso, kaso. Parang walang nangyari. Ano po yung action po na ginawa na po ng barangay nung Ganun time lang. na yun? Yun lang, yung pagdampot niya dun sa mister ko, pagdala sa sa police station. Yun lang. Siniintay yung ko nga. Hintay yung yung kung itutuloy ko ba o Pero sabi nila ituloy, pero syempre ako parang di ko kaya talaga. Kaya. Yun lang. May action naman, kaso nasa sa akin nga. Nasa sa akin yung desisyon kung itutuloy o hindi. Well, in the first place po, aware po kayo na meron po tayong batas na bawsi po Meron, aware. Na nagpapatas sa mga babaihan, sa mga abuso, karahasan, kahit anong mga violence. Aware naman ako sa bawsi, kaso nga syempre nasa inyo pa rin. Nasa sa akin pa rin yung desisyon. Kung niyo po yung batas na yun. Kung tutuusin, kapag ginamit ko yun, pwede siyang madiretso. Tsaka ayoko maging maranasan nga nila na broken family kasi ang hirap. Katulad namin magkakapatid, di ba? Pwede, kasi iniisip ko din yung katulad nung sa mga kapatid ko, yung isa na parang nasiraan ng ulo dahil sa paghiwalay ng magulang namin. So ako ayoko naman maranasan nila yun. Baka mamaya sa mga anak ko maging ganun, baka hindi makaya yung paghiwalay namin. Maging dahilan din ako ng, diba? Kaya hanggat maaari, kung kaya titiisin yun hanggang sa pagtitiis. Tiis. Puro tiis na lang. Tinutukoy ng Bawsilo ang iba't ibang uri ng karahasan kasama na ang pisikal na pananakit, pagbabanta at pagtatangka na manakit.
Ang paulit-ulit na pisikal na pang-aabuso kay Lisa ay tiyak na nasa ilalim ng Section 5A, ang pagdulot ng pisikal na pinsala. Ang mga parusa sa ilalim ng Section 6 ng Bausi Law ay mabigat at nagpapakita ng kabigatan ng mga krimeng ito. Dahil ang kaso ni Lisa ay may kasamang pisikal na pananakit, ang mga parusa ay depende sa kalubhaan ng mga pinsala. Kung ang mga pinsala ay may tuturing na malubhang pisikal na pinsala, ang parusa ay prison mayor, 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon na pagkakabilanggo. Para sa hindi gaanong malubhang pisikal na pinsala, ang parusa ay prison correctional, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Ang kaunting pisikal na pinsala naman ay may parusang aresto mayor, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Bukod sa pagkakabilanggo, mayroong multa na hindi bababa sa 100,000 piso ngunit hindi lalagpas sa 300,000 piso. Kasama na ang mandatoryong psychological counseling o psychiatric treatment para sa nagkasala. Ang katapangan ni Lisa sa pagbabahagi ng kanyang kwento ay isang patunay sa tibay ng loob ng mga biktima ng karahasan sa tahanan. Ang Bausi Law ay nagbibigay ng legal na proteksyon sa mga biktima at mahalaga na maunawaan natin ang ating mga karapatan at ang mga paraan upang humingi ng tulong. Ang katahimikan ay hindi solusyon. Ang pagkilos at paghahanap ng katarungan. So, yun yung ano ng Bausi. Siyempre, Bausi, ganun din sa children's. Hindi lang yung mga may asawa, yung mga bata na nakakaranas din ng, halimbawa, mga minor de edad, diba, na ganun. Kasi ngayon, ang aga ng mga bata na nakakaranas sila minsan ay sa tatay mismo. Diba? So, ano din yun, basta related lagi. Yun yung sa Bausi. Magkarelasyon, basta magkarelasyon kayo, pwede namin kayong bigyan ng BPO, Barangay Protection Order. Malaking tulong to kasi naiiwasan agad yung karahasan para sa mag-asawa, naaayos agad. At nagiging aware yung mga tao sa barangay na ay may ganung batas na pala ngayon. Dito po sa ating Barangay Dalhican, ano po kayo yung mga programa o proyekto po na nilulunsad po ng ating opisina para po sa mga kababaihan na biktima po ng pang-abuso o kahit sino pong kababaihan dito sa ating pamayanan? Ang alam ko nung last 2022 I think, nagkaroon sila kagawad din ng programa na counseling about sa mag-asawahan. Tapos pag naman month of women's Bausi, months of Bausi, nagkakaroon naman tayo dito ng mga libreng check-up, mga libreng ultrasounds, 'di ba, para sa mga kababaihan. Tapos mga nanay para sa mga pagbe-breastfeeding, meron ding mga program na ibinagawa. Marami sila iba't ibang program ang nagagawa. Ano po yung opinion niyo po tungkol sa, syempre, dahil pong challenges, mga pagsulok sa pagpapatupad ng batas na ito. At isa na nga po rito na marami po sa mga kababaihan na hindi po agad na i-report ang pang-abuso dahil po sa takot. At dahil na rin sa iniisip po nila na parang itiisin na lang nila para pag-tsagaan na nila yung kanilang sitwasyon. Ano po kaya pwede maging action po ng ating barangay po? Yun kasi, hindi naman pwedeng basta pumunta yung barangay nang walang nagre-report. Kaya napakahalaga talaga na bilang isang babae, ikaw sa sarili mo, tutulungan mo. Diba? Kaya nga binabayan sa barangay, yung Bausi na iyan, para agad-agad na andun yung tulong. Kasi once na may nag-report, na may abuse, hindi kami pwedeng magpatumpik-tumpik. Kasi based dun sa namin, kailangan ay on the spot. Kung ni-report sa amin ang alauna, within that hour, ma-actionan agad namin, mapuntahan namin agad. So, yun lang. Ang barangay naman laging open. Kahit sa gabi, mayroong Bausi Desk volunteer na nakaalalay. Yun, sila naman once na pumunta sa tanggapan, agad-agad, kahit sa ang barangay naman, merong ganon. Kasi bawat barangay, meron nakikipag-cooperate kami. Depende kung taga saan yung biktima, basta as long as na lumapit sa Bausi at
mamamayan, halimbawa ng Dalahican, at ang kanyang karelasyon ay taga-ibang lugar, pinupunta namin. Ang Bausi is open na open talaga para tumulong sa mga kababaihan na nakakaranas ng abuse. Para maiwasan natin, kasi dyan nagsisimula na magkaroon ng mga depressed, para maiwasan din natin na makaisip sila ng wag silang makaisip ng hindi maganda. Yun yung masasuggest ko sa lahat ng kababaihan, na itong batas na ito, pinagtibay na talaga, at saka malaki yung kanyang tulong dahil nagiging aware sila na hindi pala ako pwedeng abusuhin. Hindi porket babae ako'y pwede nang abusuhin, di ba? Yun yung nagiging aware din. Ang kagandahan kasi sa Bausi, nagiging aware din yung mga kalalakihan. Naaalam na nila yung mga limitations nila at yung mga bagay na dapat nilang gawin. Like example, marami talagang case dito is about economic abuse. Yung hindi pagsusustento ng isang tatay sa kanyang anak, which is yun talaga ay kanyang katungkulan. Diba? Responsibilidad niya talaga na magsustento. Usually yun naman yung sa barangay na usapin yung about sa economic abuse. Kasi nga madaming tatay ang hindi nagiging aware. Akala nila pag sinabing Bausi, physical lang yun. Pero pag sinabing Bausi, kasama na dyan ang mental, psychological, emotional. Diba? At syempre yung economic talaga. Sa ganung paraan, nagiging aware yung mga lalaki na pwede silang kasuhan pag hindi sila naging responsable sa kanilang tungkulin bilang isang ama at asawa at karelasyon. Doon po sa pagpapatagad po natin ng batas, syempre nakakaano po tayo ng mga challenges sa pagpapatagad mo nito. Ano po kaya naging challenge po sa inyo bilang Barangay Bausi volunteer po? Ano po yung challenge na dinadaanan niyo po sa pagpapatagad po ng batas po na ito? Usually, sa mag-asawa, yung nakakalungkot na ang tagal na nila, di ba? May pumunta dito, 20 years na, di ba? 30 years na, pupunta dito para lang maghiwalay. Usually, yun yung mo doon na paano mo sila pag-aayusin, paano mo sila magiging maayos pa yung relasyon nila. Kasi sa kanila naman yan. Ang Bausi narito lang para mamagitan, diba? Narito lang kami para makinig sa kung ano yung inaano ng babae, diba? Kasi yung pinakang-challenge nito is paano mo yung isang biktima hindi lang mauunawaan yung dapat inilalagay mo rin yung sitwasyon, yung sarili mo sa sitwasyon niya para mas maintindihan mo yung nararamdaman niya at mas maibigay mo yung the best na advice sa kanya sa mga bagay na desisyon na dapat niyang gawin. Meron kasi dito na ilang beses na pumupunta kasi lagi siyang naa-abuse ng asawa niya. Diba? So, malaking challenge yun yung haba ng pasensya mo na ate, ayan na naman tayo, nakakailang punta ka na dito. Wala naman tutulong sa sarili mo, kundi ikaw lang. Dapat may sarili ka ring paninindigan. Kami naman aalalay lang sa'yo. Diba? Sa kung ano yung desisyon na gagawin mo, sa karelasyon mo, kung ito ba. Kasi usually napunta yung iba dito para magpatala na sila'y maghihiwalay na Sa batas po walang ganun. Sa barangay wala ho kaming ganun na pupunta ka lang dito para magpatala. Kasi nung nagsama naman mo sila, hindi rin naman sila nagpatala. So nung maghihiwalay kayo, tsaka kayo magpapatala. So wala ho kaming ganun. Kung kaya ho ang tanong agad namin, pag may reklamo, ano ang gusto nilang mangyari? Yun agad yung tanong namin sa victim Ano po, para kung ano yung gusto nilang mangyari, yun yung aming lang tinutugunan po. Ngayon po. Ngayon po yung huli po namin ang tanong, ano pong may sasuggest niyo po o mare-recommend po sa ating mga kababaihan na biktima po na pang-abuso na hanggang ngayon po ay takot na takot pa rin pong mag-report na kanilang karanasan? Wala namang dahilan para matakot. Maaaring nakaranas nga ng abuse, kasi sabi ko nga kanina, walang ibang tutulong sa sarili nila kundi sila din lang. Kapag ang takot pinamayanin nila sa puso nila, talagang sila din yung kawawa. Wala nang dahilan kasi ngayon ka pa ba matatakot na mayroon ka ng katuwang, may barangay ka na nakatuwang, may batas na para sa mga kababaihan. Kasi aminin man natin hindi talaga, marami talagang na-abuse na babae. Kaya nga ang kagandahan sa Bausi, poproteksyonan talaga nito yung mga babae. Poproteksyonan nito yung mga kabataan din. Di ba? Kaya nga violence against women, huwag ka nang pumayag sa sarili mo na ikaw ay masaktan.
Diba? Lalo na't hindi mo naman deserve talaga na ikaw ay sakta ng isang lalaki na karelasyon mo. Kasi sabi nga, ang babae dapat minamahal, inaalagaan. Diba? So, hindi mo deserve, hindi mo kailangang magtiis kasi mayroong gobyerno na tutulong sa iyo. May barangay na laging bukas ang pintuan para makinig sa iyo, para damayan ka, para tulungan ka sa kung ano yung kailangan mo, diba? Para makaalis ka dun sa takot na iyon. Na andito na, ang bawsi kasi ano lang yan, hindi basta batas, na andun din yung pagkagay talaga, na maging maayos yung pamumuhay ng isang babae. Na maiwasan talaga nito is yung abuse na nangyayari. Yung kasi ang mahirap pag na-abuse ang isang babae din. Nawawala minsan nawawala ang moralidad, yun ang nasa isip nila. Meron namang iba na nire-rape na kahit asawa niya, nahihiya, pero hindi dapat tayo mahiya. Dapat nga ipaglaban natin yung para tayo maging isang magandang halimbawa sa ibang mga nagiging biktima, magkaroon sila ng lakas na loob na ay may katuwang na kami. Hindi ka nag-iisa lang na sinasabi ng iba sa iyo na walang tutulong, hindi totoo yun. Ang gobyerno ay willing na tumulong, lalo na ang barangay, na tulungan ka sa kung ano yung kailangan mo para maging maayos yung pamumuhay at maputol na yung pang-aabusong nagaganap para maging maayos yung buhay. Yun na. Maraming salamat po sa napakaganda ng parehong na ito. Ang karahasan laban sa kababaihan na hindi lamang problema ng iilang individual. Isa itong hamon na kailangan tugunan ng bawat komunidad. Sa Barangay Dalahican patuloy ang paglaban para maprotektahan ang bawat kababaihan at kabataan laban sa karahasan. Ngunit higit sa batas at mga programa, ang pinakaimportanteng aspeto ay ang pagkilos ng mga pamilya, ng komunidad at ng bawat isa sa atin. Ako si Mariel Jordan Dador. Magandang araw po.